Good afternoon, everyone. I'm a second reporter of Group 2. So, preparing a schedule in meal preparation, it indicates the time, the activity, and the person in charge in preparing the meals. It is important to finish the work on time, to save time and energy, and to avoid resources wastage. So, dito, dapat naka-schedule ang ating mga ihahandang pagkain. At kung anong oras ito ihahanda. Or kung sino yung taong maghahanda nito. So, halimbawa na lang, yung gulay at yung minarinade na pagkain is ihahanda mo siya ng 6 p.m. to 7 p.m. at naka-in-charge ito sa mama mo. Tapos, yung desserts is naka-in-charge naman sa papa mo na kakainin pagkatapos kumain. And next, things to consider in making a schedule. Number 1, the receipt to be prepared. Allot a longer time for complicated recipe like kare-kare, chapsoy, pansit gisado. It took time to prepare that recipe like sinigang or nilaga. Kasi kailangan nating maglaan ng mas maraming oras para sa mga recipe na mas komplikado at nangangailangan ng mas mahabang paghahanda. Kailangan din nating magplano ng maaga para sa mga recipe na ito at isaalang-alang ang karagdagan ng oras na kailangan para sa mga gawain tulad ng pagpuputol at paghihiwa ng mga sangkap. And number 2, the family member who is to prepare the recipe. First, train family member who have interest in cooking. So, kailangan din nating yung number 2, kung ang ilang miyembro ng pamilya ay mas higit na may karanasan o interes sa pagluluto, ay kailangan natin magtalaga sa kanila ng iba't ibang proseso ng paghahanda at matiyak ang kahusayan sa kusina. So, having the skills in doing shorten the preparation time. And number 3, the available time of the family member. If family don't have time for meal preparation, free cooking ahead of time is the solution. So, yung number 3 naman is sinasaalang-alang ang mga schedule ng mga miyembro ng pamilya kapag nagpaplano ng paghahanda ng mga pagkain. Kung limitado lang ang oras sa isang particular na araw, isaalang-alang ang paghahanda ng mga pagkain ng mas maaga o magpili para sa mga mabilis
na mga recipe na nangangailangan ng kaunting pagsisikap. So, number 4. So, yung, di ba nga, yung number 3 is magluluto na tayo pero pero ang magiging solusyon yun is pre-cooking. Yung parang, pwede mo pa siyang lutuin kinabukasan. So, yung number 4, available tools and equipment needed. Plan meals which you can prepare with your tool and equipment available. So, bago mag-isip ng ihahanda mong pagkain, kailangan tignan mo muna kung mayroon kang mga kasangkapan at kagamitan upang ihanda ang mga ito. Pumili ng mga pagkain na maaaring gawin upang gamitin ang mga appliances at utensils na mayroon ka upang maiwasan ang paghahabol sa oras. Then, number 5, use convenience food. Instant food like marinades, prepared beef or pork, ready to eat canned goods are a big help in saving time and energy because they are already processed. So, yung number 5 naman is isama ang mga convenience food tulad ng free marinade meat, canned good, o prepared na sangkap upang mapabilis natin ang proseso ng pagluluto. Kitchen layout. Kitchen is the center of activity for meal preparation. So, kapag magli-layout tayo ng kitchen, dapat yung kitchen natin is nasa gitna ng ating bahay na kung saan madaling puntahan sa iba't ibang bahagi ng bahay. And pangalawa is it should be spacious so meal preparation is easy and enjoyment. So yung number 2 naman is dapat ang layout ng kusina is maluwag. And number 4, it should be well ventilated. So, kailangan din natin na maglagay ng hood or exhaust fan upang alisin ang mga amoy ng pagluluto, usok at sobrang init mula sa kusina. And lastly, it should have an exit door that has access to the back and a door that has access to the dining room. So, kailangan din nating magpalagay ng pinto na nagdudugtong sa kusina sa silid kainan para sa maginhawang paghahatid at pakikipagsalamuha habang kumakain at magkaroon ng hangin mula sa labas.